establish a church here on earth. Yes or no? Yes. Of course. In Matthew 16, 18, 19, Jesus said, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church." And St. Paul said, the 4:5, St. Paul said, there's only one body, one spirit, one Lord, one faith, and one baptism. Usara ka pagtuo, usara ka Ginoo, kay usara man din duha, usara ka bunyag. Okay, so 1 Timothy 3:15, the church, the living God, the pillar and foundation of the church. Muna na daghan kay mga pastor, kung may milyon makaluwas ninyo o may simbahan makaluwas ninyo, matupang ni San Pablo Kudos Timoteo, ang simbahan mao ang bukid na Diyos. John 17:20, Jesus prayed for the unity of His church. And you know, sa 3-year public ministry sa itong Ginoo, kada gabi mag-ampo kaya itong Ginoo mag-ginutagay. So may ampo, balik-balik lang yun, na ang talantaw makaila niya, ang talantaw makaila sa ngamahan, ug ang talantaw may usa sa usalamang ka simbahan. St. Paul to the Acts of Apostles, the early church devoted to the apostles' teaching. Okay, so itong panahon sa apostoles, ang ilang ipanudlog, katulog ilang nadungog gikan kang Kristo. Kaya wapag may Biblia na tayo. And Isaiah 2:2-3, the mountain of the Lord is His house. Bukid mo ang puluyanan sa atong Ginoo. Okay, so ato sang istorya, kung sa may history sa Protestantism, di maginig gasugod, kinsa man ang gasugod aning tanan. Okay, so the background of before Martin Luther, before 1717. So sawa pa na 1517, mga 1500 pa lang, 1500, 1510, ang doon na gitawag og medieval Catholic Church. Okay, medieval. Ang simbahan, kaya ito, saan ang simbahan? No? Of course, na ng Muslim, at that time, pero wapay mga Protestante. So at that time, hierarchical ang simbahan, meaning from the Pope down to the parish priest. Kanya, tungod sa ilang ka-influensyado, tibok Europe, kung puro katoliko dito, na ay pilang ka-porsyento nga Protestante, American dissenting. So, mga influensyado kasi sila, na binakon ang hari sa Pransya, ang hari sa Germany, ang hari sa Europe, mga katoliko, so influensyado kasi sila ang mga hari o mga emperador. Kung at that time, porabot sa atong panahon diri sa Pilipinas, panahon sa Makatsila, na pila kalibo ka hektarya ka mga yuta kaytaan ipanag-iya sa simbahan. Okay, so dato kayo. Ang mga monasteryo, mapay pagtukod, mga universidad, ospital, sa temple institution, however, na ay mga abuso. Nag-abuso. Complete power, naanimuntanan, kwarta, power, etc. So, mag-abuso yun by nature ang tao. So, at that time, wag pa mahitabo ang pagsuod ni Martin Luther, more problema. Number 1, diesel indulgences. Ipamaligya ang Indonesia. Example, may maroon ang hari maroon, bishop, nakasa ko, uldo na ko asawa, kung rayna, may anak, pero naapo ko'y tinangguugan dito. Sumingon ang bispo maroon, o sige, pasiloon kas Ginoo, bangay pasaylo, maghatag ka o na po kay Tariya para tukuran na itong katedral. Muna, kanya ito. Okay? O maghatag ka kwarta para matiwas ng atong katedral. Kung atong panahon pa ron, magdunit kang 10,000 kasako sa Apo Cement, Tahiyo Cement. Ano ba? So, in return, na ang Indonesia, magdunit ka either kwarta or property. So, munang panahon ka dito. Ikaduha is the simony. Kung sa manang simony, para ako'y mahimong arsobispo, akong bayaran ang Vatican. Kanya ito. Ngayon na rin mga binuang ba? Na para ma-promoted ko sa pwesto na anak ng mga simony kanya ito. There, doon ay moral corruption among the clergy. Mas grabe ron ang moral corruption sa clergy kaysa panahon kanya ito. Poor education of many priests. Kuwang kayo ilang mga foundation sa ilang pagkapari. Di para karon nga ikanapo katuig mo pa'y pagka-ordinary mo, political indifference in church affairs, naapod. Kay kunduwit man, sa tawar anak, kanang kakonsabo, no? Ang emperador, hari, o naa sa
simbahan. And doon ay mga financial abuses. Mhm. Why accounting? Why transparency? May gani at the time, wa pa sila yung project na flood control. Ang obispo. So, muna ang ipasabot sa simony, which is the simony remains prohibited normal until karon tungod sa canon law, grabe na ang revision na no? 149.3, probation of an office made as a result of simony is invalid by the law itself. So, meaning, wala na tayo influensya na para mahimo ka obispo or obispo. But again, di nato ikalimod, grabe ang politics sa simbahan. Mas grabe pa kaysa gobyerno para nako. Kaysa gobyerno, every 3 years, lain na pamilin ko na. Lain na sa gobyerno, lain sa congressman, lain sa mayor. Pero sa simbahan, for example, ako ay obispo, arsobispo, pila man ko katuig. Antoy mo retire kong 75, kundi ko matay. Kung napuhin kong obispo as the age of 60, I have 15 years. Imagine that. Wala sa gobyerno, after 3 years, 4 years, di na ganun mga tao, But in the church, remain forever ka as long as di pagkakabot og 75 or as long as di kamatay o masakit. So nakita ni tanan ni Martin Luther. Okay? So nakita niyang tanan nga, uy, grabe bang abuso diri. So, ari na ko sa direksyon na lang ko ani. So nakita ni Martin Luther ang abuso. Okay, so kinsa man si Martin Luther? Number 1, pare ng Agustiniano. Okay, pare na siya ng Agustinian. Then, professor of theology. Dili na sa ordinaryong napakatao. Third, Bible scholar. So ang tanan. He knows the Bible, preacher, a professor, Agustinian pa yun. Grabe ang Agustinian sa ilang formation sa pagkapari compared sa ubang mga congregation. Okay? Now, so what happened was, in October 31, 1517, naghimo siya o 95 ka mga thesis. Aware, magsulong ako sa thesis, no? Imong presentation or pagpadayag na eksakto jud ka, so mura niabot og 95 ka buo ang iyang mga accusation, allegation batok sa simbahan Katoliko. Sa mga leader, not the church, but leader in the church. Ang iyang mituyo was usbon, undang muna. O ba siya plano nga mag-usap ang reliyon? Okay? Muna ito yung presentation na, kini mga kuwan, dapat maundang na ni, mga abuso, undang mo na ni, at so no support. Okay, so ang iyang gihimo in the morning of October 31, iyang gidansang diha sa atubangan sa katedral ang iyang 95 ka mga thesis, mga complaint against the abuses sa simbahan Katoliko. Hindi ko anday ni siya ni. Now, then, gigugod siya simbahan. So na yung style mo, maramang kag-rebelde. So di siya maminaw. Kay hugot na gid yang pagkuan nga after how many years pila na ni kagatos katuig kagrabe yung abuso. Now, samtang nagtago siya dito sa Walburg's Castle dito sa Germany, iyang giusap ang Biblia. Naghimo siya kaugalingong Biblia. Okay, in German dialect. Okay, iyang giusap ang Biblia. Unya, Bible scholar lagi siya, theology professor, iyang gipang-gisi itong mga parte sa Biblia na para niya dili angay ibutang, dili angay apil o dili inspired by the Holy Spirit. Muna atong Biblia, Biblia sa mga protestante kuwang ikumpara sa atoan. And usa sa pinaka-importante nga gitangtang ni Martin Luther mao ang libro sa Sirach. Nabay diha sa Sirach katong pagtulunan may tungod sa purgatorio. So mga protestante, wag na sila believe about purgatory. Kung sila basyanan, but for us Catholics, naatay basyanan. So kung sa may teaching sa mga protestante, nga hangtod ron, gi-adapt for how many years na? 500 na katuig. Okay? Pero sa sila na 500 katuig, 15, 17, yan karon 26 na good. Sobra na. Now, number 1, nilang teaching, basta protestante gani, it's sola scriptura. Bible alone. Ang was Biblia ayaw tuhuin. Everything only in the Bible. From Genesis to Revelation or Pinadayag.
Mura na, Biblia na gyud. Kung sinariha, mo rituan, kung wa, ayaw magtuo. Kaya kung ba na, outside the Bible, puro na hinimo-himo. Muna na yung fixing. Ikaduha is faith alone. Na maluwas ka, pinagilan sa pagtuo. Di na kailangan na maglimos, di na kailangan mag-ampo, di na kailangan mag-rosaryo, di na kailangan magpamisa, di na kailangan magpa-himog magabutang para ma-indulensya, para malangit ka, para nangihimos mga Katoliko nga, last year, at tuwing ka mga simbahan, ano pag-uman, kuha ko yung passport to heaven na dos karitas. No? Mag-premier